Heto po ang katotohanan, may mga bagay na masakit pakinggan, ngunit ang pananahimik tungkol sa mga ito ay maaring maging mapanganib. Linggo-linggo nakakapanayam ko ang mga kababaihang nakatatanda na nagdurusa hindi dahil sa isang sakit na walang lunas, kundi dahil sa mga simpleng pang-araw-araw na gawin na inakala nilang hindi nakakasama o kahit na malusog. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang paraan ng inyong pagharap sa sariling kasiyahan, self-pleasure, pagkatapos ng edad 60 ay maaaring unti-unting sumisira sa inyong mga hormone, nakakapinsala sa inyong pelvic floor at maaaring nagbabawas pa ng mga taon sa inyong buhay. Ang pangalan ko po ay Dr. Isa Panda Mila de la Paz at ako ay isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit 30 taon na karanasan sa pagtulong sa libu-libong kababaihan na tulad ninyo na mabuhay ng mas mahaba, mas malakas at mas may tiwala sa sarili. Wala po ako dito para humusga. Narito ako para alagaan kayo dahil kung walang ibang handang pag-usapan ito, naniniwala akong kailangan itong gawin ng isang tao. Karamihan sa atin ay pinalaki sa paniniwalang ang masturbasyon ay isang ligtas at pribadong gawain, isang bagay na hindi mo malalakihan at tiyak na hindi mo kailangang ipaliwanag. Ngunit heto ang kabalintunaan, pagkatapos ng edad 60, ang mismong bagay na dating sumusuporta sa inyong sigla ay maaring unti-unti nang umuubos nito. Ang gawain na dating nagbibigay ginhawa ay maaring na ngayon na ang pinagmumulan ng pagkapagod, masakit na pakikipagtalik, hormonal imbalances, at maging mga komplikasyon sa pelvic floor. At ang pinakamasama, maaaring hindi ninyo ito malaman hanggat huli na ang lahat. Sa gabay na ito, ilalakad ko kayo sa 5 pinakamapanganib na pagkakamali sa masturbasyon na ginagawa ng mga nakatatandang kababaihan ngayon. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng pagkakamali. Ito ay mga panganib na dokumentado sa medikal na larangan, partikular sa edad na maaaring magpahina sa inyong mga hormone, makapinsala sa inyong pelvic floor, magpataas ng pamamaga, inflammation, at tahimik na guluhin ang inyong kalusugan mula sa loob. Ang magandang balita ay ang mga pagkakamaling ito ay lubos na maiiwasan kapag alam ninyo kung ano ang hahanapin. Kaya kahit na kayo ay 60-70 o kahit 85, hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kalinawan at pagbawi sa kontrol. Manatili po kayo sa akin dahil ang unang pagkakamali ay isang bagay na garantisado kong ginagawa ng siyam sa 10 kababaihan na lampas 60 at maaring dahan-dahan nitong pinapatay ang pagiging sensitibo ng inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagprotekta sa inyong kalusugan, habang tumatanda, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang mahalagang paalala na ginawa para lamang sa mga kababaihan na higit sa 60. At kung ang video na ito ay nakakaantig sa inyo, i-type ang gisand sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay maaari ko pang pagbutihin, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na matulungan kayo. Simulan natin sa una at marahil ang pinaka-napapabayaan na pagkakamali. Ito ay isang bagay na ginagawa ng maraming kababaihan ng pribado sa pag-aakalang ito ay hindi nakakasama, ngunit tahimik nitong binabago ang takbo ng inyong utak at sinisipsip ang inyong pagnanasa. Ang tinutukoy ko ay ang paraan kung paano naaapektuhan ng pornografiya ang inyong isipan pagkatapos ng edad 60. Pagkakamali. Birch 1. Paggamit ng porn na. Sobrang nagpapasigla sa utak at nagpapamanhid sa katawan. Nakaupo ako sa harap ng daan-daang kababaihan sa kanilang 60s, 70s, at kahit 80s, mga babaeng matatag, mga babaeng tapat, mga babaeng nagtayo ng negosyo, nagpalaki ng pamilya, lumaban sa sakit, at nanatiling matatag sa mga bagyo ng buhay. Ngunit kapag pinag-uusapan na natin ang paksang ito, bigla silang yumuyuko, hindi mapakali sa kanilang upuan at may sasabihing
Tulad nito, Dok, alam ko pong kakatwa itanong sa edad kong ito. Pero okay pa rin po bang manood ng porn? Hindi po yan isang kakaibang tanong. Sa katunayan, isa iyan sa pinakamahalagang tanong na maaring itanong ng isang babae pagkatapos ng edad 60. Dahil ang nakikita ninyo sa screen at kung gaano kadalas ninyo itong nakikita ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong isipan, naaapektuhan nito ang inyong mga hormone, ang inyong pagnanasa, ang inyong kumpiyansa, ang inyong kakayahang makaramdam ng koneksyon, at maging ang inyong pangmatagalang kalusugan ng utak. Ang problema ay hindi ang porn mismo. Ito ay ang paraan kung paano idinisenyo ang modernong porn, mabilis agresibo, na may palipat-lipat na mga anggulo eksena at estimulasyon. Binabahan nito ang natural na dopamine system ng inyong utak, lalo na habang kayo ay tumatanda. Sa edad na 25, ang inyong utak ay kayang bumawi mula sa matinding estimulasyong yon. Ngunit sa edad na synthesis, nagbabago ang kimika. Ang dating nagbibigay sa inyo ng kasiyahan ay nagiiwan na ngayon sa inyo ng pakiramdam na manhid-bigo o umaasa. May mga pasyente akong nagsabi sa akin, hindi na po ako nagigising ang katawan kung wala iyon. O kung nakakaramdam ako ng pagkabalisa at lungkot pagkatapos. Iyan ay hindi isang kabiguan ng pagkababae. Iyan ay ang reaksyon ng inyong biyolohiya sa sobrang pagkakalantad. Ang inyong utak ay nagiging hindi na gaanong tumutugon sa tunay at banayad na pagnanasa. Maaari ninyong mapansin na mas mahirap ng maantig ang inyong pagnanasa kung wala ang biswal na pasabog na yon. Ang masama pa, maaaring magsimulang kumalas ang inyong katawan mula sa mismong gawain. Para bang ang isip ninyo ay nasasabik, ngunit hindi natatanggap ng katawan ang mensahe. Hindi lamang ito tungkol sa sexual function, ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa kontrol. Kapag umasa kayo sa isang bagay na panlabas para makaramdam ng kasiyahan, isinusuko ninyo ang isang piraso ng inyong kalayaan. At pagkatapos ng 60, kung kailan mas marupok na ang mga hormone at mas matagal bumawi ang enerhiya, mas malaki ang nagiging halaga nito. Binabago rin ng porn ang inyong pagtingin sa pagiging malapit intimacy. Para sa mga kababaihang nawala ng kanilang mga partner o wala ng aktibong buhay sexual, maaari itong maging isang kapalit para sa koneksyon ng tao. Ngunit walang screen ang makakapag-alok ng emosyonal na kaligtasan at init ng tunay na haplos. Sa paglipas ng panahon, natatagpuan ng ilang kababaihan ang kanilang sarili na gumagamit ng porn hindi para sa pagnanasa, kundi para sa paglihis ng atensyon mula sa kalungkutan, pighati o pagkabagot. Ngayon, huwag ninyo po akong intindihin ng mali, hindi ako narito para hiyain kayo. Nagpayo na ako sa mga CEO, magsasaka propesor, kahit mga madre, mabubuting kababaihan na hindi kailanman naturuan kung paano nagbabago ang utak ng babae sa pagtanda. Hindi nila alam na ang pakiramdam na hindi nakakasama sa edad na 40 ay maaaring maging mapanganib sa edad na 70. Ang lagi kong sinasabi ay ito kung ito ay nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na walang laman pagod, walang koneksyon o hindi nasisiyahan oras na para pag-isipan itong muli. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa 5 minutong pagtakas na sinusundan ng maraming oras ng pagkapagod o pagkakasala. Karapat-dapat kayo sa kasiyahan na nagpapalusog sa inyo hindi umuubos. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Simulan po ninyo sa pagpansin kung ano ang nararamdaman ninyo pagkatapos hindi habang ginagawa. Habang ginagawa palaging magiging parang ginhawa. Ngunit paano pagkatapos ng 30 minuto, 2 oras, nakakaramdam ba kayo ng kapanatagan at kalmado o manhid at hindi mapakali? Sinasabi ng inyong katawan ang katotohanan kung makikinig kayo. Subukang magpahinga ng 1 linggo. Sa halip ng mga screen galugarin, ang haplos ng may kamalayan. Walang layunin, walang pagmamadali, sensasyon lamang. Maaaring kakaiba ang pakiramdam sa simula, ngunit karamihan sa mga kababaihan ay naguulat ng mas malaking pagiging sensitibo, mas mahusay na lubrikasyon, at kahit na mas matatag na emosyonal
na katatagan pagkatapos lamang ng maikling panahon na paglayo. Kung ang tuluyang pag-iwas sa porn ay parang napakalaki bawasan ng tindi nito, pumili ng mas mabagal na content, iwasan ng mabilis na pagpapalit ng mga video at huwag kailanman mag-masturbate kapag hindi kayo tunay na nagnanasa. Diyan nagsisimulang ituring ito ng katawan bilang isang gawi sa halip na isang tugon. Maaari rin ninyong subukan ang mga meditative o breathing techniques habang nagkakaroon ng sariling kasiyahan. Nakakatulong ito na muling ikonekta ang isip at katawan na madalas na nagkakahiwalay pagkatapos ng maraming taon ng sobrang estimulasyon. Tandaan kung ano ang mabuti para sa inyong utak ay halos palaging mabuti para sa inyong libido. Hayaan ninyo akong mag-iwan sa inyo ng isang kwento. Isa sa aking mga pasyente, si Brenda, ay 68 taong gulang nang magpunta siya sa akin. Halos araw-araw siyang gumagamit ng porn at inakala niyang pinapanatili siyang in shape. Ngunit siya ay pagod na pagod, hirap matulog at nagsimulang makaranas ng panunuyo ng ari. Pagkatapos lamang ng 2 linggong pagbabawas at pag-focus sa mabagal at may kamalayang haplos, nagsimulang magbago ang lahat. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko buhay na ulit ang katawan ko, Dok." Iyan ay hindi isang himala. Iyan ang nangyayari kapag huminto kayo sa pagpamanhid sa inyong sarili at nagsimulang makinig. At kung ito ay tumatak sa inyo, kung nagsisimula na kayong magtaka, kung gaano karaming iba pang hindi nakikitang mga gawi ang maaring tahimik na nakakasama sa inyong sigla, kung gayon ay gugustuhin ninyong bigyang pansin ang susunod na pagkakamali. Dahil ang isang ito ay mas karaniwan pa at sinisipsip nito ang inyong lakas sa mga paraan na malamang na isinisi ninyo sa edad. Ngunit hindi ito edad, ito ay gawi. Pag-usapan natin ito. Kung nandito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, mag-iwan po ng numerong 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang pangalawang pagkakamali na kailangan ninyong malaman. Pagkakamali, shakutuda. Masyadong madalas na masturbasyon na walang sapat na oras para magpahinga. Isa sa mga pinakahindi nauunawa ang katotohanan tungkol sa kalusugan ng kababaihan pagkatapos ng edad 60 ay kung gaano karaming pahinga at pagbawi ang kailangan ng inyong katawan, hindi lamang mula sa ehersisyo o stress, kundi mula sa mismong pagnanasa. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses sa aking opisina. Isang babae ang papasok madalas na medyo nahihiya at sasabihing, "Doc, pagod na pagod po ako palagi. Hindi ako makatulog ng maayos, bumababa ang aking enerhiya at nag-iiba ang aking mood. Pero okay naman ang mga resulta ng aking lab work at tama naman ang kinakain ko. Ano po kaya ang kulang?" At kapag dahan-dahan kong tinanong ang tungkol sa kanyang mga gawi sa masturbasyon, madalas ay mayroong isang paghinto. Minsan isang kibit-balikat, minsan isang kinakabahang tawa. Kadalasan, hindi niya man lang naisip na maaring bahagi ito ng issue. Hayaan ninyo po akong linawin, hindi ang masturbasyon ang problema. Ngunit kung gaano kadalas ninyo ito ginagawa at kung nakakabawi ba ang inyong katawan ang nagdudulot ng lahat ng pagkakaiba, lalo na pagkatapos ng edad 60. Kapag mas bata pa kayo, mabilis bumawi ang inyong katawan. Ang inyong hormonal system ay matatag at mabilis na nagre-reset ang inyong nervous system. Ngunit habang tumatanda, lalo na pagkatapos ng menopause, bumabagal ang mga prosesong iyon. Pagkatapos ng orgasm, nakakaranas ang inyong katawan ng pagbabago sa mga hormone, kasama na ang pagtaas ng prolactin na maaaring magdulot ng pakiramdam ng antok o kahit na banayad na depression pagkatapos. Kapag nasa 20s o 30s kayo, panandalian lamang ang pagbaba na yon. Ngunit sa inyong 60s, maaaring mas matagal bago maibalik ng inyong katawan ang maselang balanse ng hormone. Kung nagmamasturbate kayo ng ilang beses sa isang linggo o kahit araw-araw ng walang sapat na pagbawi, pinapanatili ninyo ang inyong katawan
sa isang patuloy na siklo ng pagkaubos. Hindi lang ito tungkol sa enerhiya. Ang madalas na pagnanasa ng walang pahinga ay maaaring humantong sa pagbaba ng libido panunuyo o pagiging sensitibo ng ari, hirap sa pagtulog, at kahit na pagtaas ng pagkamayamutin o brain fog. Ang inyong sistema ay hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataong bumalik sa baseline nito. May mga kababaihang nagsabi sa akin, akala ko bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang bawasan nila ang dalas at binigyan ng kanilang katawan ng mas maraming oras sa pagitan ng mga sesyon, lahat ay bumuti mood focus at maging ang motibasyon. Minsan ang dalas ay hindi nagmumula sa pagnanasa, kundi sa gawi o emosyonal na pagharap. Kalungkutan, pagkabagot, pagkabalisa, ang mga emosyong ito ay hindi basta-basta nawawala sa pagre-retiro. Para sa maraming kababaihan, ang masturbasyon ay nagiging isang paraan ng pagtakas. Ngunit ang pagtakas ay nagiging isang bitag kapag nag-iiwan ito sa inyo na mas pagod kaysa dati. Kung natatagpuan ninyo ang inyong sarili na ginagawa ito hindi dahil sa tunay na pagnanasa, kundi para lamang magpalipas ng oras o iwasan ng discomfort, iyan ay isang senyales na dapat pakinggan. Naaalala ko ang isang babae, tawagin natin siyang Josefina, na dumating sa akin sa edad na 72. Siya ay matalinong, mabait at lubos na bigo. "Doc, parang nawala na po ang aking sigla," sabi niya. Hindi naman ako depressed pero wala na akong ganang gawin ng kahit ano. Matulog man ako ng 8 na oras, pagod pa rin ako. Pinag-usapan namin ang kanyang mga gawi at lumabas na nagmamasturbate siya araw-araw, minsan 2 beses pa dahil sa pagkabagot. Hiniling ko sa kanya na magpahinga ng 2 linggo, hindi habang buhay, sapat lang para bigyan ng reset ang kanyang nervous system. Hindi ito naging madali para sa kanya sa una, ngunit sa pagtatapos ng 2 linggo, mas mataas na ang kanyang enerhiya, mas malalim ang kanyang tulog, at higit sa lahat, bumalik ang kanyang pagnanasa na mas malakas at mas nakatuon. Sa wakas, naramdaman ko pong muli na ako'y isang babae, sabi niya sa akin. Iyan ang gusto ko para sa bawat babaeng nagbabasa nito. Hindi kahihiyan, hindi paghihigpit, kundi kamalayan at kapangyarihan na gumawa ng mga pagpipilian na nagsisilbi sa inyong pangmatagalang sigla. Kaya paano ninyo malalaman kung ano ang sobra? Walang magic number, ngunit isang pangkalahatang tuntunin na inirerekomenda ko para sa mga kababaihan na higit sa succeed ay hindi hihigit sa 2 hanggang 3 beses bawat linggo at kapag tunay na handa ang inyong katawan. Kung nakakaramdam kayo ng pagod o sakit pagkatapos, o kung ang pagnanasa ay parang pilit iyan ang inyong katawan na humihingi ng espasyo, igalang ninyo ito. Ang pagbawi ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Ito ang paraan kung paano ninyo pinapanatili ang inyong lakas sa halip na ubusin ito. Maaari ninyong matuklasan na habang mas madalang kayong mag-stimulate, mas nagiging makapangyarihan ang karanasan. Maaaring tumaas ang inyong pagiging sensitibo, mas malalim ang inyong orgasm, at lumalim ang inyong emosyonal na koneksyon sa inyong katawan. Ngayon, kung iniisip ninyo, sige, susubukan kong magbawas, iyan ay isang magandang hakbang. Ngunit heto ang catch, kung ginagawa ninyo pa rin ang susunod na pagkakamaling ito, kahit na ang isang malusog na dalas ay maaaring hindi kayo protektahan. Dahil habang karamihan sa mga kababaihan ay nakatuon sa mismong gawain, halos walang sino man ang nag-uusap tungkol sa isang maselang bahagi ng kanilang katawan na may malaking papel sa kalusugang sexual at tahimik itong napipinsala araw-araw nang hindi nila namamalayan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Pagkakamali. Chapter 3. Pagbaliwala sa kalusugan ng pelvic at vaginal habang nagmamasturbate. Kapag mahigit 3 dekada ka nang nagsasanay ng medisina, nagsisimula kang makapansin ng mga pattern. At isa sa mga pattern na madalas kong nakikita sa mga kababaihan na higit sa 60 ay kung gaano kaliit ang kanilang iniisip tungkol sa kanilang pelvic floor
at vaginal tissues hanggang sa maging problema na ang mga ito. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi gaanong alam ang tungkol sa masalimuot na network ng mga kalamnan at tissue na ito. Ang pelvic floor ay sumusuporta sa inyong pantugmatris at bituka, ngunit meron itong napakalaking epekto sa inyong kalusugang sexual pag-ihi at pangkalahatang kalidad ng buhay. At nakakalungkot, marami sa mga issue na nakikita ko tulad ng incontinence, hindi mapigilang paghihi prolapse o masakit na pakikipagtalik ay maaaring napigilan o kahit na naantala kung alam lang ng babae kung ano ang sinusubukang sabihin ng kanyang katawan. Ang nakakadurog ng puso ay ang ilang mga gawi na pinaniniwalaan ng mga kababaihan na ligtas ay tahimik na nanggagalit o labis na nagpapagod sa sensitibong lugar na ito. Ang tinutukoy ko ay ang paraan ng paghawak natin sa ating sarili habang nagmamasturbate. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman naturuan kung paano hawakan ang kanilang sarili ng may kamalayan. Ang totoo, sa oras na kayo ay nasa 60s o 70s, ang inyong mga vaginal tissue ay dumaan na sa mga dekada ng hormonal na pagbabago. Ito ay numinipis na tutuyo at hindi na gaanong nababanat. Hindi sila madaling bumawi mula sa pagkiskis o presyon. Maraming matatandang kababaihan ang nagkakaroon ng mga gawi sa paglipas ng panahon na hindi nila namamalaya na nakakasama sa kanila. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na gumagamit sila ng matinding presyon, matagal na edging, o masturbasyon ng walang sapat na pagnanasa at lubrikasyon. Ang problema sa mga pattern na ito ay naglalagay ito ng labis na stress sa pelvic floor at maaaring magdulot ng microtears o pamamaga sa maselang vaginal tissues. Ang pinsala ay dahan-dahang nabubuo tahimik. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit pagkatapos ay darating ang mga banayad na senyales, isang mapurol na sakit sa balakang pagtagas ng ihi kapag umuubo o isang mahapding pakiramdam. Minsan ito ay nagpapakita bilang isang mas mahinang orgasm o isang pagbabago sa sensasyon. Kadalasan ang mga ito ay binabaliwala bilang bahagi lang ng pagtanda. Ngunit masasabi ko sa inyo, sa maraming kaso hindi sila. Sila ay mga senyales. Isang babaeng nakatrabaho ko, si Gloria, ay 66 taong gulang nang magpunta siya sa akin tungkol sa masakit na pakikipagtalik. Walang nakitang nakababahala sa mga scan, ngunit nang mas malalim naming sinuri ang kanyang mga gawi, isiniwalat niya na halos pareho ang paraan ng kanyang pagmamasturbate sa loob ng mahigit 40 taon. Mabilis, may matinding diin at halos mekanikal na. Hiniling ko sa kanya na gumawa ng isang simpleng pagbabago, bagalan bigyan ng oras, gumamit ng dekalidad na lubricant at mag-focus sa sensasyon, hindi sa bilis. Sa loob ng isang buwan, nagsimulang gumaan ang kanyang mga sintomas. Makalipas ang 2 buwan, natatamasa na niya muli ang komportable at kaaya-ayang haplos. Hindi lahat ng kaso ay ganoon kadali. Ngunit nakita ko na ang kwentong ito na paulit-ulit na nangyayari. Ang susi ay ang paggalang sa inyong katawan bilang isang tumatandang sistema, isa na nangangailangan ng kahinahunan at atensyon. Kung nagmamasturbate kayo ng walang pagnanasa dahil sa gawi kaysa sa pagnanais, maaari itong lumikha ng tensyon sa pelvic floor. Kung hindi kayo gumagamit ng lubrikasyon ng pagkiskis, ay maaaring makairita sa maselang tissues. Ito ay hindi negosasyon pagkatapos ng 60. Kung pinipilit ninyong maabot ang orgasm, kapag hindi handa ang katawan, ang panloob na presyo na yon ay maaaring makagambala sa natural na daloy ng dugo at paggana ng kalamnan. Ang pag-aalaga sa inyong kalusugan ng pelvic ay hindi nangangahulugang pagsuko sa kasiyahan. Sa katunayan, madalas itong humahantong sa mas malalim at mas kasiyasyang mga karanasan. Gumamit ng maligamgam, hindi nakakairita at water-based na lubricant. Maglaan ng oras para sa natural na pagnanasa. Iwasan ang sobrang paghigpit ng inyong mga kalamnan sa pelvic. At laging umihi pagkatapos
para makatulong na maiwasan ang mga UTI. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, isipin ninyo ang inyong pelvic floor na parang pundasyon ng isang maganda at makasaysayang bahay. Mananatili itong matibay at sumusuporta kung aalagaan ninyo ito ng maingat. Ngunit baliwalain ito o ilagay sa ilalim ng patuloy na stress at sa kalaunan lilitaw ang mga bitak. Kaya huwag nang maghintay ng mga sintomas. Simula ng pagtrato sa inyong katawan tulad ng isang mahalagang sistema. Hindi ito tungkol sa pagkatakot. Ito ay tungkol sa pagiging maalam. Ngayon, kung ang lahat ng ito ay nagsisimula ng maging higit pa sa isang pisikal na isyu, tama po kayo. Dahil may isa pang pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng napakaraming matatandang kababaihan at mas malalim pa ito. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa emosyonal na aspeto sa mga tahimik na sandali kapag walang nakatingin. Pag-usapan natin ito. Kung nanonood pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumatagos sa inyo, magkomento po ng numerong WOOD sa ibaba. Ipinapaalam nito sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto, pagkakamali. Masturbasyon na walang galaw, sedentary stimulation. Hindi ko na mabilang kung ilang beses may babaeng pumasok sa aking opisina at nagsabing, "Doc, hindi ko maintindihan. Ginagawa ko naman po lahat ng tama. Hindi ako sumusobra, binabawasan ko ang panonood ng porn. Banayad naman ako, pero manhid pa rin ang pakiramdam ko sa ibaba. Parang walang buhay." Palagi itong sinusundan ng isang tingin ng tahimik na pagkabigo. Pakiramdam nila ay hiwalay sila sa kanilang sariling katawan at hindi malaman kung bakit. Kadalasan ito ay nag-uudyok sa akin na magtanong ng isang simpleng tanong. Kapag nagmamasturbate po kayo, gumagalaw po ba ang inyong katawan? O nakahiga lang kayo, hindi gumagalaw na parang bato? Halos sa bawat pagkakataon pareho ang sagot. Sila ay nakahiga ng hindi gumagalaw, madalas sa parehong posisyon sa loob ng maraming taon. Maaring parang maliit na detalye lamang, ngunit tinitiyak ko sa inyo hindi po. Kapag hindi ninyo isinasali ang inyong katawan sa proseso, lalo na pagkatapos ng siksent pinuputol ninyo, ang isa sa pinakamahalagang sangkap sa kalusugang sexual, ang daloy ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, ang sirkulasyon ay natural na nagiging hindi gaanong mahusay. Bahagi na yan ng buhay. Ang puso ay medyo mas nagsisikap at ang dugo ay hindi na gumagalaw ng kasing bilis. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang paggalaw sa mga huling dekada ng buhay. Kapag nagmamasturbate kayo nang hindi ginagamit ang inyong mga kalamnan, nang hindi iginagalaw ang inyong balakang, nang hindi gumagawa ng anuman para hikayatin ang sirkulasyon sa pelvic, ginugutom ninyo ang mismong lugar na sinusubukan ninyong buhayin. Sa paglipas ng panahon, ang pananatiling iyon ay maaaring magpamanhid ng sensasyon, magpahina ng pagnanasa, at mag-ambag pa sa dysfunction ng pelvic floor. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Roberta. Siya ay 71, isang retiradong byuda, at sinabi niya sa akin na malakas pa rin ang kanyang pagnanasa na maganda naman. Ngunit inamin niya na halos palagi siyang nag-iistimula sa sarili habang nakahiga ng patag sa kanyang likod. Minsan ay nakakatulog pa pagkatapos. Walang galaw, walang pakikilahok, gawi lamang. Sa huling taon aniya, nagsimula na itong maging parang isang tungkulin. Para kang nag-flip ng switch ng ilaw na halos hindi na gumagana. Sabi niya sa akin, tumimo sa isip ko ang imaheng iyon. Kaya hiniling ko sa kanyang subukan ng isang bago. Hiniling ko lang na maglagay siya ng mga unan sa likod. Marahil ay igalaw ang kanyang balakang, iugoy ang kanyang pelvis, iunat ang kanyang mga binti. Ipinakilala ko rin sa kanya ang mga pangunahing ehersisyo para sa pelvic floor, ilang banayad na pagkontrata lamang para gisingin ang lugar. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya na nakangiti. Para pong nag-flip ako ng switch at tuluyan ng umilaw sa pagkakataong ito. Sabi niya sa akin, kita ninyo ang inyong sistemang sexual ay bahagi ng isang buong network.
Hindi lang ito mga nerbiyos at hormone. Ito ay dugo, oxygen, mga kalamnan at postura. Kapag nananatili kayong ganap na sedentary, sinasanay ninyo ang inyong katawan sa isang estado ng pagiging pasibo. Kahit isang simpleng bagay, tulad ng pag-angat ng inyong balakang, mas malalim na paghinga, o banayad na paggamit ng inyong mga hita at pigi, ay maaaring magpaalab muli sa koneksyong iyon. Subukang maglakad-lakad muna. Iunat ang inyong ibabang likod. Ang mga maliliit na senyales na ito ay nagsasabi sa katawan, gumising ka, maging narito, mag-circulate. Hindi ito tungkol sa paggawa ng self-pleasure na isang workout. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa muling pag-aaral na ang inyong buong katawan ay bahagi ng inyong sistema ng pagnanasa. Ngunit heto ang isang bagay, kahit na gumagalaw kayo banayad at may pagitan ng inyong ginagawa, may isa pang bitag. At ang isang ito ay hindi na tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa puso. Dahil minsan ang tunay na pumipigil sa inyo ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal. Hayaan ninyo akong ipaliwanag. Pagkakamali, Barkwa 5. Paggamit nito para takasan ng emosyonal na sakit sa halip na harapin. Ito palagi kong pinaniniwalaan na hindi nagsisinungaling ang katawan. Maaari ninyong baliwalain ang mga senyales, pilitin ang sarili sa kabila ng discomfort o ilihis ang inyong atensyon, ngunit sa malaot madali, kung ano ang hindi ninyo hinarap sa emosyonal na paraan ay lalabas sa pisikal. At wala nang mas totoo pa rito kaysa sa buhay ng mga matatandang kababaihan na bumabaling sa masturbasyon hindi para sa koneksyon o pagpapalaya, kundi para sa kaginhawahan, para sa pagtakas, para sa katahimikan kapag masyado ng malakas ang ingay ng kalungkutan. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming pag-uusap ang naranasan ko sa mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at higit pa na sa wakas ay umamin sa isang mahinang boses. Dok, minsan po, hindi naman ako talagang nagnanasa. Ginagawa ko lang kasi hindi ko alam. Nakakatulong ito para makaramdam ako ng kahit ano o wala, kahit saglit lang. At sa sandaling iyon, sa katapatang iyon, palagi akong tinatamaan. Dahil alam ko ang ganoong uri ng katahimikan. Nakita ko ito sa mga mata ng mga biyuda, sa mga boses ng mga tagapag-alaga, sa mga balikat ng mga kababaihan na nasaksihan ng pagliit ng kanilang buhay pagkatapos ng pagreretiro o pagkawala. Walang nagsasabi sa mga kababaihan na okay lang na makaramdam ng pighati o kalungkutan o kahit na pamamanhid. Kaya ano ang nangyayari? Ang emosyonal na gutom na yon ay ibinabaon. At sa lugar nito nabubuo ang mga gawi, tahimik nag-iisa. Ang masturbasyon ay nagiging isang paraan para pansamantalang lunurin ang sakit ng pagkamis sa isang bagay o isang tao. Hayaan ninyo pong linawin, walang masama sa paghahanap ng kaginhawahan. Ginagawa nating lahat iyan. Ngunit kapag ang masturbasyon ay nagiging pangunahing paraan upang iwasan ang sakit, sa halip na iproseso ito, dahan-dahan nitong kinakain ang pagkatao ng isang babae. Ang gawaing dating sumisimbolo sa buhay at sigla ay nagiging mekanikal, isang panandaliang pagtakas na nag-iiwan sa kanya na mas lalong nag-iisa. Pagkatapos nito, naaalala ko ang isang pasyente, si Helena, 74, isang retiradong guro na namuhay mag-isa mula nang pumanaw ang kanyang asawa. 7 taon na ang nakalipas. Ang mga araw ay naghahalo na ngayon. Sabi niya sa akin, halos araw-araw siyang nagma-masturbate, ngunit hindi dahil sa partikular siyang nagnanasa. Isa lamang itong paraan para malampasan ang gabi. Ngunit nang tanungin ko siya kung ano ang kanyang nararamdaman pagkatapos huminto siya, walang laman, pag-amin niya. At mas pagod kaysa dati. Ang salitang yon, walang laman, ay ang madalas kong nakikita. Ang masturbasyon na ginamit sa ganitong paraan ay hindi nagpapalusog. Ito ay nagpapamanhid lamang. Ngunit heto ang magandang balita at gusto kong marinig ito ng bawat babaeng nagbabasa nito. Hindi po kayo sira. Hindi kayo masyadong matanda.
para makaramdam ng koneksyon, para makaramdam ng buhay, para makaramdam ng malalim. Ang hinahanap-hanap ninyo ay hindi lang basta pagpapalaya. Ito ay kahulugan. Ito ay pagiging malapit. At nagsisimula iyan hindi sa ibang tao, kundi sa paraan ng pagtrato ninyo sa inyong sarili. Kung mapapansin ninyo na ginagamit ninyo ang masturbasyon upang iwasan ng isang bagay na nararamdaman, subukang huminto bago magsimula. Tanungin ang inyong sarili, ano ba talaga ang nangyayari? Malungkot ba ako? Naiinip? Nababalisa? Minsan ang maliit na gawaing iyon ng kamalayan sa sarili ay sapat na para baguhin ang buong karanasan. Ginagawa nito ang sandali mula sa pagtakas tungo sa muling pagkonekta. Ang mga kababaihan na nagsisimulang maunawaan ito ay hindi lamang nagbabalik sa kanilang sexual na sigla. Nababawi nila ang isang piraso ng kanilang sarili na inakala nilang nawala na magpakailanman. Nagsisimula silang kumilos sa buhay na may mas maraming gaan, mas maraming kagalakan at mas maraming koneksyon. Konklusyon, ang tunay na pagkakamali ay ang pagbaliwala sa sinasabi ng inyong katawan. Kung mayroong isang karaniwang hibla na tumatakbo sa lahat ng 5 pagkakamaling ito ay ito karamihan sa mga kababaihan ay walang ginagawang mali ng sadya. Ginagawa lamang nila kung ano ang dati na nilang ginagawa. Ngunit hindi nila palaging napagtatanto na ang katawan na mayroon sila pagkatapos ng sisto ay hindi na ang katawan na mayroon sila sa edad na 30. Iba na ang tugon nito, iba ang hinihingi nito, at higit sa lahat, iba na ang pakikipag-usap nito sa inyo. Ang tunay na pagkakamali, ang ika-6 at panghuli, ay ang pagbaliwala sa sinasabi ng inyong katawan. Marami sa atin ang hindi lumaki sa isang mundo na naghihikayat ng kamalayan sa sarili o emosyonal na katapatan. Tinuruan tayong maging malakas, magpatuloy at lutasin ang mga problema ng mag-isa. At sa loob ng maraming taon, nagsilbi iyon ng maayos sa atin. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, nagbago na ang mga patakaran. Ang dating nagbibigay ng ginhawa ay maaring na ngayon na nagdudulot ng pagkapagod. Ang dating nag-aalok ng kasiyahan ay maaring ngayon na nagiiwan sa inyo ng pakiramdam na walang laman. Pinag-usapan natin ang sobrang estimulasyon mula sa porn na binabago ang takbo ng utak. Masyadong madalas na umuubos sa hormonal system. Pagbaliwala sa kalusugan ng pelvic sa pamamagitan ng mga gawi na nagdudulot ng strain at iritasyon. Kakulangan ng paggalaw na nagpapababa ng daloy ng dugo at sensasyon. Paggamit nito upang pamanhirin ang mga emosyon na nagiiwan sa inyo ng pakiramdam na walang laman. Wala sa mga ito ang nilalayong hiyain kayo. Sa kabaligtaran, nilalayo nitong ibalik sa inyo ang kapangyarihan na maaaring unti-unting nawawala. Hindi kayo walang magawa. Hindi sumuko ang inyong katawan sa inyo. Humihiling lamang ito na pakinggan sa isang bagong paraan. Madalas kong naiisip ang aking ina kapag nakikipag-usap ako sa mga pasyente. Siya ay isang babaeng may dangal at pribado sa kanyang henerasyon. Nais ko sanang nagkaroon kami ng mga pag-usap na ito sa kanya ng mas maaga. Nais kong may nagsabi sa kanya, hindi ka mas mababang uri ng babae dahil iba na ang kailangan mo ngayon. Mas matanda ka lang. At ang pagiging mas matanda ay hindi nangangahulugang mas mahina, nangangahulugan ito na mas matalino kung handa kang makinig. Kaya iyon ang aking pag-asa para sa inyo. Hindi para maging perpekto, kundi para magsimulang makinig muli sa inyong sarili, sa inyong mga pangangailangan, sa kung ano ang ibinubulong ng inyong katawan. Sa sandaling magsimula kayong gumawa ng maliliit na pagbabago, paglalaan ng oras pagpili sa presensya, kaysa sa gawi, pagdadala ng paggalaw sa inyong gawain pagtatanong, kung bakit sa halip na paano lamang, magsisimula kayong makaramdam ng isang bagay na nagbabago, matatag tapat makapangyarihan, mayroon kayong oras, mayroon kayong karunungan, at mayroon kayong kakayahang lumikha ng isang relasyon sa inyong katawan na nagpaparangal sa kung saan kayo nanggaling
at kung saan ninyo pa gustong pumunta. Isang aral sa buhay mula kay Dr. De La Paz. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko bilang isang doktor at bilang isang babae ay ang sigla ay hindi isang bagay na nawawala sa pagtanda. Ito ay isang bagay na pinapanatili sa pamamagitan ng kamalayan. Ang inyong katawan, ang inyong pinakamatandang kaibigan, kasama ninyo ito sa lahat ng bagay. Ang pinakadakilang gawa ng paggalang sa sarili na maaari ninyong isagawa sa inyong mga huling taon ay ang sa wakas ay matutunan ng wika nito at pakinggan kung ano ang sinasabi nito sa inyo. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-uusap na yon. Ano ang isang bagay na susubukan ninyong gawin ng iba? Pagkatapos basahin ito, ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring makatulong sa ibang mga kababaihan sa parehong paglalakbay na ito. Kung nahanap ninyong mahalaga ang gabay na ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o kamag-anak na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga pananaw na makakatulong sa inyo na mabuhay ng mas malakas at malusog.